Rosmar pumalag sa mga nagsasabing naghihirap at nalulugi na ang business. Pinalaga ng CEO TikToker ang mga netizens na nagsasabing nalulugi na ang kanyang business at nagsisimula ng maghirap sa buhay matapos mapabalita kamakailan na ibinibenta na nito ang kanyang resort sa Laguna na kung saan nag-viral noon sa kanyang pares with Only Rice at Only Swimming. Sa Facebook, ipinaalam ni Rosmar na naka-for sale na ito at dahilan niya sa pagbenta ay tinatamad na siya. Isa lamang ito sa mga properties na naka-for sale ngayon dahil maging ang 2 hectares nitong lupain sa Kalawan, Laguna ay ipinagbebenta na rin. Naging palaisipan nga para sa mga netizens kung bakit nagdi-dispose ngayon ng mga properties ang CEO TikToker na si Rosmar. May ilan ngang hindi naiwasang magkomento na marahil ay nalulugi na umano ang business ngayon at nagsisimula ng maghirap sa buhay si Rosmar. Nauubos na siguro pera sa pamimigay. Yung rival niya tahimik lang ngayon, bilyonarya na. Ito, palugi na ata. Ang lahat ay pahiram lang sa atin. Hindi tayo ang may-ari, kaya wag natin taasan ang tingin sa sarili. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Rosmar kung bakit niya ibinibenta ngayon ang ilan sa mga properties niya. Aniya, karamihan daw sa mga binili niyang properties noon ay agad din niyang binibenta, ngunit sa mas malaki ng halaga o kung tawagin ay buy and sell. Sa katunayan raw ay pinag-aagawan ng ipinagbibili niyang kalupaan, ngunit pumipili lamang siya ng may mas mataas na offer. Hindi raw ibig sabihin nito ay naghihirap na siya o nalulugi ng kanyang business. Maging ang ilan sa mga netizens ay ipinagtanggol si Rosmar. Anila, noon pa raw ay naka-for sale na ang R Mansion and Resort bago pa man maging usap-usapan ito. Pinuri rin ng ilan ang kahusayan ni Rosmar at ang pagiging business-minded nito. Sinabi nga nila na wais na misis dahil sa kanyang ginagawang pagbabuy and sell. Last year pa binibenta yan. Pinarenovate lang para tumaas ang value. Good business venture since businesswoman talaga. In fairness to her, there's no doubt about it. That's why she's successful in terms of business. Isa yan sa negosyo niya, buy and sell, kaya lalong yumayaman. Isa kasi sa technique ni Rosmar ay mag-buy and sell ng mga properties. Binibenta ng mas mahal, meaning additional sa yaman niya yon. Matuwa na lang tayo sa mga natutulungan niya kasi dami ng taong di talaga mapapansin lahat. Wais na diskarte ang ginagawa niya at sinasamantala habang nasa itaas pa siya kasi di po yan pang habang buhay.